Welcome to our journey into modern local business retail shops, where passion meets perseverance. Today, we're stepping into two locally owned small businesses, K Coffee Tea and C5 Computer Repair Services. Running a small coffee shop isn't just about brewing great coffee. It's about navigating the challenges of rising cost, maintaining quality, and building a loyal community in a competitive market. On the flip side, C5 faces its own hurdles, like keeping up with rapid tech advancements, managing inventory costs, and providing top-notch customer service in an industry where trust is key. Through these interviews, we'll uncover the hearts and hustle behind these businesses and how they adapt and thrive despite the challenges they face. First po, tatanungin po namin kung ano pong pangalan ninyo, age, and also yung sort of business po ninyo. Pangalan, Allen, sabay age 21, sabay employee lang. Employee. Employee po kayo ng Coffee tea. COVID. Tapos, ang first question po namin is, paano nyo po i-describe yung job ninyo? Taga-timpla, barista. Barista po. Ito, madaling salita, barista. Ano po, sa pang-araw-araw po na gawain ninyo, ano po yung mga routines na lagi nyo ginagawa na hindi na iiba, yung ganun. Parang miss and plus, parang prepare mo lahat bago ka mag-start. Para tuloy-tuloy na yung gawain mo. Ayun po yung daily routine ninyo sa trabaho ninyo. Ano po yung pinaka gusto nyo po ginagawa sa trabaho nyo to? Being part of the retail industry. Paggagawa ng kape kasi passion din. Mahilig po kayo magawa ng kape. Typically po, yung mga customers po na nakaka-encounter ninyo dito, ano po yung mga madalas na nakaka-encounter ninyo customers? Dito, sa store na to, student. Students, madalas po students. Sa mga bilang employee po, ano pong mga advice na pwede nyong ibigay sa mga tao na gusto ring sumubok sa gantong industry, sa ginagawa niyo pong trabaho? Mag-research muna sila o aralin nila yung trabaho ang papasukin nila para may idea sila. Hindi sila mahirapan na pagka papasok sila sa ganitong industry. Last question po. Since matagal na po kayo dito? Hindi, pa lang. June pa lang. June pa lang. So medyo po. Ito naman po is, own answer nyo naman po. Ano po yung mga pinaka-relevant po na natutunan nyo dito or tinuro mismo sa inyo na sa tingin nyo po magagamit nyo po sa pangmalakihang kunyari pag naisipan ninyong magtayo ng sarili ninyong gantong spot, since sabi nyo naman po passion nyo to, ano po yung pinaka natutunan nyo dito na pwede nyo i-apply? Pagiging organized tsaka consistency. Ayun po. Ayun lang po lahat ng questions namin. Salamat po. Thank you po. Tatanong lang po namin yung name, age, and ano pong klaseng business to na ino-operate po ninyo? The name is Christian Tetuerma. Then what I'm offering is laptop and printer servicing. Meron po kaming few questions regarding sa school project namin. Sana po is sagot ninyo. First question po is, ano po specifically ang trabaho nyo po dito sa Actually, from the name of my shop, syempre, it's solely focused on laptop and printer repairing. Siguro, masasabi ko lang, mas advanced yung mga nire-repair ko rito kasi more on board repairing. Kasi common sa ibang technician, sa ibang shop is, pag may problema ang board, replace. Dito sa akin, attempt repair talaga. Second question po is, since araw-araw nyo pong ginagawa to, ano po yung common routine po ninyo? Yung lagi nyo ginagawa, hindi papalya, ganun. Ako, pa-reformat or pa-cleaning ng laptop. Laptop, cleaning and... Laptop cleaning and reformat or OS installation, upgrades. Yun yung mga common talaga. Ayun po yung madalas na pinupuntahan sa inyo. Tapos, siguro, pinaka-kasing dalas niyan is yung printer repair. Talaga araw-araw meron yan. Hindi nasisiro yan. Third question ko po is,
Ano po yung pinaka nagustuhan nyo dito sa sa business po na to, sa pinasok nyo po sa Actually, para itayo itong business ko, ang unang-una, tinanong ko ano yung gusto ko, kung saan ako mag-enjoy. Kapag mas maganda kasi magtrabaho na kung saan gusto mo rin yung ginagawa mo. Hindi ka mapipilitan. Sabi-sabihin, kahit maghapon ka rito, kung masaya kasi ginagawa mo, okay lang. So, doon ako nakapokus. Ano yung gusto ko mismo? Ano po yung part na pinaka ini-enjoy ninyo? Sa Sige, yung part na kung saan, di ba ang problema, ang tao ayaw niya sa problema. Pero ang trabaho ko, ang problema hinahanap ko. Di ba? Yun. Isa sa pinakamagandang pakiramdam na gusto ko is yung may isang unit na dinala lang sa iba't ibang technician. Then pagdating dito, ako lang yung naka-repair. Yun yung pinakagusto kong part. May sense of accomplishment Oo, po. sobra. Sa business niyo po to, ano po yung typical din na i-encounter yung mga customers? Actually, siguro nung umpisa, medyo nahirapan ako sa pakikipag-usap sa customer kasi due to inexperience. Pero as time goes by, na-accumulate yung mga experience na yan. So, mas madali para sa akin ngayon, wala lang customer ako na nahihirapan ako mag-engage kasi nga through my 12 to 13 years na experience dito na na-accumulate, basta ko na kung anong klaseng tao yung kausap ko. Kaya ko na kagad. Second to the last question po is, sa mga tao po na gustong pumasok sa same industry na kung nasan po kayo, ano pong advice na mabibigay nyo po sa kanila? Una, financial, kailangan may financial sila pang abono. Kasi panghirap sa isang technician yung isang kahit isang tupa. Kung saan pag wala kang pang abono, mas less din ang kikitain mo. Pero kung may puhunan ka, mas malaki yung chance na mas kumita na mas malaki. Una. Pangalawa, pasensya sa trabaho talaga literal. Kasi pag wala kang pasensya, trabaho mo, since ang trabaho mo is maghanap ng problema, talagang wala kang maayos, wala kang mabubuo. Then last is, ang pinakamasabi ko is tiyagaan lang. Bukod sa pasensya, when I say tiyagaan, kasi sa trabaho ko is hindi araw-araw Pasko. May benta or may repair. Hindi araw-araw. So, kailangan talaga maging tiyaga. Tapos last, siguro, i-ano mo yung kailangan may skills ka na bago ka pumasok dito. Kasi kung wala, mag-iiwanan ka. Tsaka masasaktan ka lang kasi paulit-ulit kang i-compare ng mga customer mo sa ibang technician. Danas na po. Last question po. Ano po yung pinaka-relevant na natutunan nyo po bilang pagiging isang technician? Yung na-apply nyo po sa pang-araw-araw ninyo? Or kung gusto nyo pong i-expand yung business ninyo, ano po yung dapat laging iniisip? Pagdating kasi sa pagkaplano ng ganyan, mostly nakabase lang ako sa actually, ang pinakakapitan ko lang kasi is Bible verse. When the time is right, the Lord will make it happen. So, naniniwala ako na kung talagang loobin ng Panginoon na ma-expand ang business ko, go. Kung hindi naman, then mananatili ako kung nasaan ngayon, magkaantay lang ng opportunities. Panghirap kasi banghirap kasi mag-asam ng mga bagay na wala pa sa'yo. Kasi pag nag-asam ka, una-una, mapuprostrate ka, madadown ka kasi lagi mong kagkasyonin, bakit sila meron, ako wala. Sila naka-establish na ako hindi pa. So, mahirap. So, those words yung naging pinaka-pundasyon ko ngayon kung bakit hindi ako nagmamadali. Kumbaga, I may not be the same na kasing bilis nilang umangat, pero I'm walking o gumagapang ako paabantay. Yun lang. Salamat po. Okay. Ayun na po lahat ng questions namin.